kailangan natin yan na saan kukunin ang pondo, ang pambayan? Magkano pwede po bang malaman kung Oo magkano? naman. Very transparent si Bishop at saka si Father Tad dito. The contract, the proposal that we gave them is 6.5. It should be more than that, but this is a church. So, mabuti na lang, merong isang kaluluwa na taga-Aklan, na taga-Kalibo, yung aming, ang aming iksoon, yung aming kinakapatid, si Edwin. So Edwin promised the bishop na tutulong siya, that he will shoulder half of it, sabi nga. So when I check naman with Father Tad, kinonfirm naman niya, saka nag-zoom kami, nandun siya. At si Father Tad naman, I think, has enough funds naman for that. Pero sabi namin kay Bishop, huwag po kayo mag-alala. In case magkaroon kayo ng problema, si Efren ay taga-Aklan. We're also willing to shell out. Parang ganon. So, bahay ito ng Panginoon. Bahala siya dyan. Di ba? Tama ba yun? Tama, eksakto. Oo. Eksakto. Bahala si Lord. Oo. Yung palang roofing, nung binuksan namin yon, medyo syempre dahil luma na siya at mabilis ang ginawa nung nag-earthquake, nung nasunog, nakita namin syempre yung proseso noon ay nung panahon noon. Oo. Like, nung tinanggal namin ang clay tiles, pagbukas, nakita namin kahoy. Doon ini-screw yung clay tiles. So, hindi na kami gumagamit ng kahoy sa ganon dahil hindi natatagal masyado yun. Sa halip, bakal na ang ginamit namin. Ito ang tinatawag na battens. Tapos, tininan pa din namin hanggang pinakailalim, nakita namin na walang insulation. Ang insulation ay, siguro noong panahon na yun, hindi pa uso yun. Ang purpose ng insulation, yung pinakadulon-dulo, sa undersheeting yun ay ang purpose nun ay para kung may konting leak, ay sasaluhin, at yung init, sasaluhin, hindi maapektuhan yung mga taong nagsisimba sa mga. Ito'y tanong ng mga marami at ang ating ginagawa ngayon ay nakafocus tayo sa roof repair, replacement. Roof repair and Replacement, lahat na. at saka high dome. Naitanong ko rin ito kay Engineer Mark noong pag-interview ko sa kanya na tinamaan tayo ng earthquake. Nakita mo ba ako yung wall na may mga crack? No? O sir, ano ba kako kasama yan sa pag-ayos ng ating cathedral? Titingnan pa po natin na siguro titingnan mga structural engineers pag-aaralan pa. Ngayon, nandito na rin kayo. At kahapon ay parang nararamdaman ko na dapat ko rin itanong ulit. No? Kasi ang ating gagawin ay pag-aayos lang ng sa taas. Pero itong tinamaan na wall, na earthquake, andyan pa rin yan, ba? Anong? Double Alpha, if you're asking about the roof, covered ng aming trabaho yon. Whether may cracks or may leakages. Pero pagdating sa wall, sa baba, hindi namin sakop yun. So siguro, yung mayroon ng intervention before after the earthquake. That's why nga nagkaroon ng thing pa yan, ang restoration. May ginawa na sila actually. So what we are doing now is to roof na lang muna. And pati yung drainage system. Kasi nagapa sa courtyard eh. Masolve na yung leakage. Leakage sa taas muna. lang yan. Kahit anong gawin mo dyan, first things first muna eh. One ay tuho, no? Yun ang number one na priority. There might be other problems that we have to fix. And we have to bring in some experts to do that if they so desire, no? So, yun lang muna. If I may add also. Nung unang yung proposal namin ay roofing lang, palitan ng tiles. Ito was Edwin na nagsabi na may naglilik dun sa dome. Dome. So sabi namin, siguro Bishop, isama na rin natin yon sapagkat since ang trabaho namin ay sa taas, pag may nag-leak dyan, akala nila part ng roof yan. Kaya dapat gawin na natin lahat.
So yun. So may tanong ako sa'yo ngayon. So ginagawa namin ay roofing. Ano yung sinabi mo, may mga cracks sa walls? Opo, yung Sa sides? yung na-damage ng earthquake. So hindi pa ba nagawa yun? Nagawa niya tayo. Hindi ko po alam, pero andyan yung cracks niya. Sabi nga pag-aaralan pa yan at siguro mga structural engineer ang pagsabi niyan kung ano ang extent. Well, if the bishop will tell us. Kung hindi makaka-apekto talaga, hindi natin alam. Oo. Madali yan eh. Yan ang ginagawa namin sa Tansa eh. Okay. So ngayon, ano na po ang excited na tayo, kailan na matatapos. Can we ask you? Yes, ano we can easily answer that. Sa ngayon, tapos na yung sanctuary part. Nasa left transept na sila. Tsaka after the left transept, which is around, I think, 40% done, they will be transferring to the right transept. With the additional people that we have there, medyo mabilis. Pag natapos na yan, kasi ang problema lang naman yung sanctuary tsaka yung transepts eh. Pagdating sa nave, mabilisan na yan. So hopefully today is May. Hindi tayo siguro aabot ng July na tag-ulan. Matatapos siguro yan. Pagdasal lang natin. My friend? Okay. So, with God's grace, I think we'll prevail in pursuing this project. Naka-ready man tayo eh. So, pangatian inyo natin. Yan yung may tutulong natin. Gusto ko magpasalamat din. Opo. Go ahead, ma'am. Gusto ko magpasalamat sa mga taga-Kalibo, no? Mga kaibigan natin lahat. Lalo na, siyempre, kay Bishop, kay Father Tad, at sa lahat ng kaparian ng cathedral. Kasi we were able also to meet all of them. Nung nag-hold ng meeting si Bishop, during, it was, I think, sacerdotal, yata niya yan, anniversary, na na-meet namin silang lahat. And we also explained to them what we were doing in the church. And they were so happy. And there's also, I was not able to meet also the priests in charge of the Aklan College. Kasi every time Father Jobert, I'd like to say thank you also to him. Kasi every time na nakikita ko yung mga daily pictures na sinasabit ni Mark, ni Engineer Mark, ay nakikita ko yung Aklan College. So sabi ko, salamat naman sa pari na in charge din doon para tinutulungan tayo. And all the other friends that were assisting us here, like Saida, no? Mga NGO, so yung mga kaibigan natin dyan, sina Merly, syempre kay Edwin Garcia, yung mga ibang kaibigan, kay Baby Ang, kay Violi, kay Joy, kagabi doon lang kami nag-dinner sa kanila, at kina Tiny, kina Greta na nasa hospital din ngayon, pagdasal din natin siya, medyo mataas din ang sugar niya. At lalong-lalo na gusto namin pasalamatan si Father Tad, has been so actively involved here, na may sakit siya, nagdadialysis siya. He needs a donor for his transplant kung pwede natin siyang matulungan. At sa'yo, Double Alpha, at higit sa lahat, ang laki ng pasalamat namin ni Efren sa aming team, but more especially to our Lord God. He's a God of mercy. He's a God of hope. He's a God of everything. At siya ang magdidesisyon kung anong dapat natin gawin sa simbahan ng Katedral. Maraming salamat po. Lord, thank you so much, Mama Mary. Amen. Sinong Efren, si Nang Kanji. Ako man si Double Alpha. Hindi ka magaka.